Hi guys! Welcome back to another vlog. So may mga nagre-request na silipin ko daw tong si Kivico and actually nagawan ko na ng video to dati, yung how to sa pagkaroon ng account dito kay Kivico, and nagkaroon ako ng offer and I know, claim ko yung offer niya sa akin 5,000 pesos. I know ma-approve ako at marireceive ko siya kaagad buo, walang kaltas. Pero hindi ko siya tinake dahil pag utang kasi guys, it comes with responsibility in the form of interest. Si-registered siya tapos nagre-report po siya sa CIC. May impact po to sa ating mga future loan applications. Kung kayo nagbabalak na umutang kay Kivico or meron kayong existing account kay Kivico at meron kayong concerns kay Kivico, then keep watching. Welcome back to another vlog. It's Ate Red here. Dito online lending platforms po yung pag-uusapan. And in today's video, it's Kivico. This video is not sponsored and it is based on my personal experience. Meron po akong sariling account kay Kivico ha. And hindi ko po in any way dinidefend si Kivico here dahil kayo po yung pinaka-concern ko dito. Dahil yung pag-utang natin sa kay Kivico, malaki po yung impact sa ating mga future loan applications. For one, si Kivico ay nagre-report po sa CIC or Credit Information Corporation. So, say for example, hindi kayo makabayad sa loan na to at yung utang nyo is 1,000, galit kayo dahil dumoble yung interest or dumoble yung babayaran ng dahil sa interest, naku, malalagot yung credit history nyo. Baka hindi kayo makautang sa ibang mga loan apps na sobrang legit kaysa kay Kivico. Usual ko naririnig ay auto-disburse daw si Kivico. Guys, hindi po siya auto-disburse. But you need to be very, very, very careful. And dapat binabasa nyo yung loan terms and agreement kasi kung hindi kayo comfortable doon, huwag nyong i-take, huwag kayong maglagay ng PIN. Hindi po ako nagbibigay ng personal advice because whatever I have to say, baka hindi naman to yung gusto mong marinig, but yung I'd be happy to share kung anong mga alam ko para sa benefit ng karamihan. Napa-advise daw, dahil nagulat siya, nag-email daw si Kivico sa kanya, na due date niya na daw, pero wala naman siyang natanggap. Pinadala daw sa GCash niya, pero walang pumasok. Okay, I will have something to say about that later ha. May isa pa dito na nag-comment na pa-request daw kay Kivico, sobrang taas ng interest niya. Yung 10,000 naging 40,000. Ano pong mangyayari? CIC reporting siya kaya dapat tayo nag-iingat. And even if Kivico has an app na nada-download po sa Android or sa Google Play Store, prefer ko pa rin na mag-login sa website niya. And kailangan kang may password. Huwag niyong hayaan na magkaroon ng access yung ibang tao dito sa account niyo dahil napakadali pong mag-add ng bank details sa loan app na to. Imagine, dadagdag ka lang ng bank details. So what if may ibang naka-access, nilagay nila yung kanilang bank details, tsaka mag-loan under your name? Nako, ikaw yung hahabulin yan. So meron po tayong responsibility na alagaan po natin yung mga account natin kay Kivico. Palagi natin itong babantayan. Makulit siya kasi email siya ng email at meron po akong offer na 5,000 pesos. And I'm sure na talaga, 99.9% sure na kung iti-take ko yung 5,000 ay matatanggap ko yan. Seconds lang, papasok siya sa GCash ko at walang bawas. Hindi siya papayag na 1,000 lang yung uutangin mo kasi may pa-minimum siya. So yung pwede is, kung may 5,000 kang offer, yung pwede mong i-claim is 3,000 pesos. Or sasagarin mo at 5,000. Unfortunately, hindi po maganda yung term niya kasi, pero hindi siya auto-disburse guys ha. Kasi pag click mo ng transfer, ayan, mapupunta ka doon sa kabilang page na kunyari, kung sa taas mo lang titingnan, parang ganda ng offer kasi mukhang mababa yung interest. But wait, wag muna. Kasi meron po sa baba dyan na makiklik mo yung loan disclosure. And doon mo makikita na 135 days to pay siya. Pa lang sa interest na sinasabi niyang 2% per day, X na eh. Because diba, according to SEC, yung interest should not be more than 12% per month. Effective interest yan ha, kasama na yung mga other fees. For loans na 10,000 pababa at hindi po lalagpas ng 4 months yung loan tenor. Pero bakit nakalusot si Kivico? Dahil 135 days siya. Lumagpas siya ng 4 months, 4 months and 15 days po yung term niya para makalusot siya at hindi niya kailangan sundin yung cap ni SEC. Guys, huwag kayong mag-OTP kasi may sa baba before nyo i-take yung loan, magpapadala po siya ng OTP sa email, sa cellphone nyo. Huwag nyo pong ilagay yung OTP kasi is digitally agreeing or signing sa loan agreement. Kung hindi kayo komportable sa terms na offered ni Kivico sa inyo, huwag niyong ituloy
Meron po sa baba dyan, cancel. Just cancel the loan. Kasi ang laking interest po. So imagine sa 3,000 na hihiramin ko sa kanya, kalalabasan nito. After 4.5 months, I end up paying 8,000 pesos dahil 2% per day po siya. At para sa akin, no yung ganyang klaseng mga terms. At hindi po ako sang-ayon sa mga ganyan. So, nagpa-cancel po ako sa baba. Wala pong nangyari. Wala po akong natanggap. Wala po akong babayaran. Pero, responsibility ko po na bantayan lagi yung account ko kay Kevico. So, pwede bang i-report si Kevico sa ganito? Mahirap na proseso po yan. One, nakalusot siya. Kasi sumobra siya ng 4 months. O, di ba? Nakalusot siya. Dun sa website ni SEC, meron po tayong complaints portion doon, which details kung ano-ano mga instances yung pwede mong i-report. Example, yung violation ng Truth in Lending Act, meaning yung isang loan app ay hindi po dinisclose yung lahat na associated sa loan mo. At say, for example, iba pala yung kalalabasan. So, nakalusot din si Kevico nito dahil meron po siya kasing loan disclosure, kaya dapat binabasa natin yan. Sabi niyo, oy, sinabi ko ha, nag-agree ka, nag-OTP ka. So, you digitally agreed to that contract. Magaling siya ha, kaya dapat tayo nag-iingat. So, ayun. And, ang hirap. Kung sakali ba meron tayong pwede i-complain sa kanya, okay, it involves a process. Kasi hindi po nagtatapos yan sa simpleng pag-submit lang ng complaint. Kailangan po tayong maglaan ng time and effort na i-follow up and follow through yung complaint natin para talaga mapanagot si Kevico. It's a long process. Kaya yung pinaka-practical na solusyon dito or yung pinaka-practical na pwede natin gawin dito is kung hindi tayo sang-ayon sa loan terms niya, huwag na nating i-take yung loan. Yes, buo siyang natatanggap pero sasakit naman yung ulo mo kasi mukha siyang mababa. Hindi nga siya mukhang mababa kasi 2% per month siya. Pero kunyari mababa or magaan dahil installment, o di ba? Pero anong klaseng installment yan na after 4.5 months, you end up paying 8,000 sa loan na 3,000? Sigurado ka? Papayag ka doon? So, para sa akin, guys, hindi na ako uulit dito kay Kevico. Iiwasan ko to as much as possible, pero babantayan ko yung account ko. Doon naman sa question ni viewer kanina na ano yung dapat gawin, please log into your account and check. Pwede mo yang ipatrace. Okay? Lumapit ka sa CICC kasi merong fraud na naganap. And magpatulong ka para matrace at mapanagot kung sino man yung nag-tamper ng account mo. Pwede mo ring, kung sakali, you go to the Lista app, order your credit report, and check kung sakali mag-appear. Kasi unfair naman, nabayaran mo isang loan na hindi mo naman na-receive, no? But you must be able to prove that. Again, the keyword is you must be able to prove that. Kasi pag hindi mo yan na-prove, sinong talo niyan? So, dapat nag-iingat po talaga tayo. Kung sakali man, isusulong mo man dahil ilalaban mo na hindi ka nakatanggap ng loan, may fraud na naganap. Ako, it's a very, very, very long and painful process. And this is why kailangan po natin mag-ingat. And if we cannot really do something about it or wala tayong time para ilaban yan, nako, charge to experience na lang po yung ganito. And kung ayaw mong bayaran, it's up to you kung talagang wala kang, may good faith ka, wala kang na-receive, ang gusto mo yung ilaban, but it can hurt your credit history na na-fix naman, but it's gonna take a long and painful process. Sa na napakataas yung interest, again, hindi po to auto-disburse, nag-OTP ka po bago mo i-take yung loan, kaya please, kung hindi ka sang-ayon sa sa loan terms and agreement, sa loan terms ni Kevico, wag nyo siyang i-take. Dahil iiyak ka talaga sa taas ng mga fees and interest ng loan app na to. So, para sa akin, no, kay Kevico, and there are other options. Marami tayong mga loan apps na pwedeng lapitan that offer better terms, better interest kaysa kay Kevico. But of course, dapat maganda rin yung ating credit history, inalagaan natin para doon tayo makalapit at hindi dito sa loan app na si Kevico. Pero nasa inyo yan kung uutangan nyo to. For the step-by-step process sa pag-apply, you can check my old video. Pero ako, personally, lalayuan ko po yung loan app na to kahit na SEC registered siya and CIC reporting. Pero kung walang choice, nasa inyo po yan. The decision is up to you. So that is all for today's video. I'll see you on my next vlog. Bye-bye!